Hello everyone. Today, pag-aaralan po natin ang isa sa pinaka-importanting topic po sa buong Bible. At ito po yung conversation between Jesus and Nicodemus sa John chapter 3 verses 1 to 8. Bago po yan, tayo po yung mag-pray. Father in heaven, salamat po sa araw na ito. Habang pinag-aaralan po namin ang inyong mga salita, buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan upang maunawaan po namin ang katotohanan patungkol po sa bagong buhay na ibinibigay ng aming Panginoong Hesus. Turuan niyo po kaming mamuhay ayon sa inyong banal na kalooban. In Jesus' name we pray. Amen. So, dito po sa pag-aaralan natin, ito pong passage na to, dito po lumitaw yung pinakasikat na term na born again. Maraming mga tao po ang nakarinig na ng salitang born again pero minsan hindi po talaga lubos na naiintindihan kung ano po ang ibig sabihin nito. Ang pagiging born again po ay hindi lang po pagsali sa isang church. Hindi po ito pagbabago ng religion, hindi po ito pagiging mabait or pagiging religious. Sa pag-aaral natin ngayon, makikita po natin mismo mula kay Jesus Christ kung ano po talaga ang ibig sabihin ng pagiging born again. Bago po yan, tignan po muna natin yung background ng John chapter 3. So, bago tayo dumiretso verse per verse, mahalaga pong maintindihan muna natin yung background. So, ang Gospel of John po, ulitin ko, ay isinulat po upang patunayan na si Jesus Christ ang Messiah at ang anak ng Diyos. Sa John chapter 2, doon po natin nakita yung iba't ibang mga himala na ginawa po ng Panginoong Kristo sa Jerusalem. Maraming tao pong naniwala sa Kanya dahil sa mga signs at saka sa mga miracles. Isa po sa mga taong nakarinig at nakakita po ng mga ginawa ng Panginoong Jesus ay si Nicodemus. So ngayon po, alamin natin, sino ba si Nicodemus? Si Nicodemus po, ayon sa verse 1, isa po siyang Pharisee. Isa po siyang ruler of the Jews. Ibig sabihin, isa siyang miyembro ng Sanhedrin. Ano po yung Sanhedrin? Ang Sanhedrin po ang pinakamataas na religious council sa Israel. Sa madaling salita, si Nicodemus po ay highly educated. Si Nicodemus po ay expert sa Old Testament. Isang respetadong leader at saka religious leader po siya. So si Nicodemus po ay may mataas na katayuan sa society. Kung may tao pong mukhang qualified para makapunta ng langit ayon sa standards ng tao, si Nicodemus po yun. Pero nakakagulat pong sinabi ni Jesus Christ na kahit siya po ay kailangan pa ring ipanganak muli. So ito po yung magiging sentro ng pag-aaral natin ngayon. Tingnan natin yung John chapter 3 verse 1. Ang sabi, there was a man of Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. So kung titingnan po natin ang explanation nito, pinakilala po muna ni Apostle John si Nicodemus. Ang salita pong Pharisees ay tumutukoy po sa grupo ng mga religious leaders na seryosong sumusunod sa law or sa kautusan ni Moses. Ang problema lamang po, marami po sa kanila na nakatuon po sa external religion kesa po sa tunay na relationship sa Diyos. Hindi po lahat ng Pharisees ay masama or katulad nun. May ilan po na katulad po ni Nicodemus na sincere na naghahanap ng katotohanan. Ngayon kung i-apply po natin ito sa ating mga personal na buhay, minsan akala natin sapat na po yung pagiging religious. Akala natin sapat na yung pagsisimba kasi pwede kang magsimba, pwede kang maglingkod, nagbibigay ng offering, nagbabasa ng Bible. Pero posible rin na hindi mo tunay na kilala talaga ang Diyos. Ang Christianity po ay hindi lamang po isang religion. Ito po ay relationship sa ating Panginoong Kristo. Sa John chapter 3 verse 2, ang sabi po, the same came to Jesus by night. So ang tanong, bakit gabi? May iba't iba pong possible explanation tungkol dito. Una, pwedeng takot si Nicodemus sa ibang Pharisees kasi ayaw niyang makita siyang nakipag-usap kay Jesus. Pangalawa, gusto niya maging private yung pag-uusap kasi nga naman po, mas tahimik paggabi. Pangatlo, symbolism ito sa Gospel of John na darkness kasi nga po gabi madilim. Spiritual symbol po siya ng ignorance. Pwedeng ipinapakita po ni John na si Nicodemus po ay naghahanap pa rin ng liwanag or ng light. So sinabi ni Nicodemus, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. So napansin niya na gumagawa po ng himala ang Panginoong Jesus. Alam niya may kakaiba sa Panginoon. Pero hindi niya pa lubusang nauunawaan talaga kung sino talaga si Jesus Christ.
Ngayon po, kung i-apply natin to sa ating mga buhay, marami pong mga tao ang katulad pa rin ni Nicodemus. Naniniwala silang si Jesus po ay isang mabuting tao, dakilang guro, propeta si Jesus Christ. Pero hindi pa nila kinikilala bilang Diyos, bilang Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong Jesus. Hindi po sapat na humanga tayo kay Jesus Christ. Kailangan po tanggapin natin siya sa ating mga buhay. John chapter 3 verse 3 ang sabi, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So yun po yung response ng ating Panginoon. Ito po yung isa sa pinaka-importanting statement ng ating Panginoong Jesus. Hindi po siya sumagot doon sa compliment ni Nicodemus agad-agad. Diretso siya sa pinakamahalagang pangangailangan po ng tao. Ang Greek word po ng born again ay genethe anothen. Ang ibig sabihin po ng genethe is to be born. Ang anothen naman ay dalawa po ang pwedeng, ang possible na kahulugan nito. Again or ulit at saka from above. So pareho pong mahalaga yung ano na yon, yung meaning na yon. Hindi lang po kasi, ang born again po hindi lang po siya bagong simula. Ito po ay bagong kapanganakan na mula sa Diyos. So pag-usapan po natin yung Kingdom of God. Pag sinabi pong Kingdom of God dito, hindi lamang po siya yung future heaven, hindi po. Ibig sabihin, paghahari ng Diyos, buhay kasama ang Diyos, at saka kaligtasan. So sabi po ni Jesus, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos kung hindi ka ipapanganak na muli. So kung i-apply po natin ito sa ating personal na life, hindi po sapat yung pagiging mabait, hindi sapat yung pagiging educated, pagiging religious. Kailangan ng spiritual transformation. Ang tunay na pagbabago po ay nagsisimula po sa ating mga puso. Sabi po ng John chapter 3 verse 4, how can a man be born when he is old? Nalito po si Nicodemus sa part na yon. Literal na pagkakaintindi niya, iniisip niya, paano ako babalik sa sinapupunan ng aking ina? Ang explanation po dito po natin makikita yung limitation po ng natural human. Yung pangunawa po ng tao, limitado eh. Iniisip ni Nicodemus yung physical birth. Pero spiritual birth po ang tinutukoy ng Panginoong Kristo. Kung i-apply po natin sa buhay natin, minsan ganun din po tayo. Pag nagsasalita ang Diyos tungkol sa mga spiritual realities, madalas iniisip natin gamitin yung human logic po natin. Kailangan natin ng humility para tanggapin ang katotohanan po ng Diyos. John chapter 3 verse 5, ang sabi, except a man be born of water and of spirit. Isa po ito sa pinagdidebatihang verse sa Bible. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito sa salitang water? May iba't ibang pananaw po kasi dito. Pero isa po sa pinakamalakas na explanation ay mula po sa Ezekiel chapter 36 verses 25 to 27. Doon nangako ang Diyos, I will sprinkle clean water upon you and I will put my spirit within you. Ang water ay simbolo po ng cleansing. Ang spirit ay simbolo ng renewal. Sa Greek word po, ito po ay pneuma. Ibig sabihin po, spirit, breath, wind. So, yun po yung ibig sabihin nun. Makikita natin ito muli sa verse 8. Ibig sabihin, hindi po ito simpleng external washing lang. Okay? Ito po ay paglilinis ng Diyos, pagbibigay ng bagong puso, bagong buhay sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ngayon, kung i-apply po natin ito sa ating mga buhay, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng sariling lakas natin. Ang tunay na pagbabago po ay gawa ng Holy Spirit. Sa John chapter 3 verse 6 naman ang sabi, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. So may dalawang uri po ng kapanganakan. Yung physical birth, nagbibigay po ng physical life, at saka yung spiritual birth na nagbibigay ng spiritual life. Ang flesh dito ay tumutukoy sa ating fallen human nature. Ang makasalanang tao ay hindi po kayang iligtas ng sarili niya. Kailangan niya po ng bagong buhay mula sa Diyos. Ngayon po, kung i-apply natin ito sa ating mga personal na buhay, hindi natin maaabot ang Diyos sa pamamagitan ng sarili po nating effort. Hindi po sapat yung good works, yung achievements, yung morality. Kailangan po natin ng bagong puso.
Ito po yung sinasabi ng verse na ito. Sa John chapter 3 verse 7 naman po, sabi, "Marvel not that I said unto thee, you must be born again." Ang explanation po dito, mapapansin natin ang salitang must. Hindi po ito suggestion. Hindi rin po ito isang option. Hindi rin po ito isang recommendation. Ito po ay isang requirement. So, kung gusto nating magkaroon po ng relasyon sa Diyos at makapasok sa Kanyang kaharian, kailangan nating maborn again. Kung i-apply po natin ito sa ating mga buhay, ang tanong po, hindi po yung kung religious pa ako. Ang tanong ay, naranasan ko na ba yung bagong buhay mula sa Diyos? Yun po yung pinaka-importanting tanong na dapat masagot po natin. Sa John chapter 3 verse 8, ang sabi, "The wind bloweth where it listeth." So, ito ang isa sa pinakamagandang illustration ni Jesus. Ang Greek word po ay pneuma. Muli po, parehong salita para sa wind, sa spirit. So, ginamit ni Jesus ang wordplay na ito. Hindi natin makikita ang hangin, pero nakikita natin ang epekto nito. Kapag gumagalaw ang mga puno, alam natin na meron pong hangin. So, ganito rin po ang Holy Spirit. Hindi po natin nakikita ang Holy Spirit, pero nakikita natin ang kanyang ginagawa. Ito po yung evidence ng new birth na tinatawag. Paano mo malalaman ng isang tao ay na-born again? Hindi po ito dahil sa sinabi niyang born again siya, kundi dahil meron pong bunga. Makikita natin yung pagbabago doon sa tao, sa kanyang ugali, nagbago yung kanyang priorities, nagbago yung pag-ibig niya sa Diyos, nagbago yung pag-ibig niya sa kapwa, yung pagnanais niya na sumunod kay Kristo, nagbago. So, kung titignan po natin sa buhay natin, kapag katunay na kumilos po ang Holy Spirit, lumalalim po ang ating prayer life, lumalakas yung desire natin sa Word of God, nababawasan yung ating kasalanan, tumitibay po yung ating pananampalataya. Hindi tayo nagiging perpekto, pero yung pagkakaroon ng tunay na buhay ng pagbabago ay nararanasan po natin. So ano po yung mga major lessons na matututunan po natin sa John chapter 3 verses 1 to 8? Una po dyan ay ang religion po ay hindi sapat. Si Nicodemus po ay isang relihiyosong tao, pero sinabi pa rin ni Jesus sa kanya, "You must be born again." Susunod po, ang salvation po ay hindi po gawa ng tao, kundi gawa po ng Diyos. Ang bagong buhay po ay regalo ng Diyos. Pangatlo po, everyone needs spiritual rebirth. Mayaman man o mahirap, religious man o hindi, leader man o ordinaryong tao, lahat po ay nangangailangan ng bagong kapanganakan. Pang-apat po, the Holy Spirit transforms our lives. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang po pagbabago ng behavior, ito po ay pagbabago ng puso. Panglima, ang evidence ng new birth is a changed life. Makikita ang gawa ng Holy Spirit sa paraan ng ating pamumuhay. Hindi perpekto, ngunit patuloy na binabago ng Diyos. Ngayon po, kung titignan natin, paano natin siya i-apply sa ating practical daily living? Sa trabaho, pwede kang magtrabaho na may integridad dahil ikaw ay bago ng nilalang kay Kristo. Sa family naman, magpatawad at magmahal, gaya ng pagmamahal sa iyo ng Diyos. Sa school, maging ilaw at mabuting halimbawa. Sa church, maglingkod, hindi para mapansin, kundi bilang bunga ng iyong bagong buhay. Sa personal nating buhay, maglaan tayo ng oras sa prayer, Bible reading, maglaan tayo ng oras sa worship, kailangan mamuhay tayo na may obedience. So, in conclusion, sa pinag-aralan po natin, yung usapan po ni na Jesus Christ at saka ni Nicodemus, malinaw po yung mensahe. Hindi sapat ang pagiging religious. Hindi sapat ang kaalaman. Hindi sapat ang mabubuting gawa. Kailangan po natin or kailangan ng bawat tao ang isang bagong buhay. Bagong kapanganakan na nagmumula sa Diyos. Bakit po? Kasi ang pagiging born again ay hindi po tungkol sa pagiging miyembro ng isang grupo. Ito po ay himala ng Diyos, kilos ng Diyos, gawa ng Diyos, kung saan binibigyan niya tayo ng bagong puso, ng bagong buhay, at bagong relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At ang tanong po para sa bawat isa sa atin ay, naranasan na po ba natin yung bagong kapanganakan na sinasabi po ni Jesus Christ? So tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa inyong salita.
Maraming salamat dahil pinapakita niyo po sa amin ang kahalagahan po ng pagiging born again. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi po lamang maging religious, kundi magkaroon po ng tunay na relasyon sa inyo. Patuloy niyo po kaming baguhin sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu Santo upang makita sa aming mga buhay ang bunga ng bagong kapanganakan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So maraming salamat po muli sa umagang ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.